Ninyo, Stella Kimbo, ilabas mo yung kopya ng enrolled bill. Tingnan natin, suriin natin. Attorney Vic Rodriguez, kwenesyon ang pahayag ni House Appropriation Committee Stella Quimbo. Usap-usapan nga sa ngayon ang pahayag ni Stella Quimbo patungkol sa technical group raw ng Senado at Kamara ang nag-correct ng mga blanco sa BICAM report. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na magsabi ng totoo ang kongresista dahil napaghahalataan umano na nagsisinungaling ito. Una nang sinabi ni Kongresista Stella Quimbo sa harap ng media ang iba't ibang pahayag patungkol sa BICAM reports kung kaya't hindi raw magkatugma ang mga sinabi nito sa kanyang mga naunang pahayag. Kagaya na lamang sa unang sinabi nito noong bago pa lamang na-diskobre ni Kongresista Sid Ungab at Attorney Vic Rodriguez ang BICAM report. Ngayon ang sinabi ni Attorney Vic ay ipakita ng kongresista ang kopya ng enrolled bill upang masuri nila ang laman nito kung kapareho ba ng BICAM report ang mga amount sa loob ng enrolled bill. Dahil kung hindi, ang malaking tanong ni Attorney Vic ay sino ang naglagay ng mga amount sa blankong BICAM reports dahil una nang sinabi ni Kongresista Stella Quimbo na calculator activity na lang ang kanilang ginawa. Una nang sinabi ni Stella Quimbo sa isinagawang interview sa kanya na ang mga nagpuno sa mga patlang ay ang kanilang technical working group. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez na hindi maaring galawin ang BICAM reports dahil sinilyohan na ito ng Kamara at pinatutuhanan naman ito Senador Soto dahil bawal na bawal itong gawin. Ang gusto ni Attorney Vic Rodriguez na makakuha ng kopya ng enrolled bill na kay tagal lang kanilang nire-request pero hindi pa raw dumarating. Ngayon sinagot naman ito ni Stella Quimbo at sinabing pumunta na lamang sila sa archive library ng Kongreso dahil nandoon ang kopya ng papeles na kanilang hinahanap. Ating pakinggan ang interview ni Attorney Vic Rodriguez. Sige, mahina tayo at ganun talaga eh. Basta't alam ninyo kung sino ang humarap sa lahat, sino ang nagsasalita, sino nagpapaliwanag, sino ang nagtatanggol. Yung yan mahina, di mahina tayo, wala namang problema yun. Pero para hulaan ko kung anong ibig niya sabihin doon, tanong nyo na lang ho kayo sa kanya at hindi na akong para manghula pa riyan. At anong tanong isa? Yung mga iba raw hong, huwag na natin banggitin yung mga pangalan ng mga, wala namang, iba raw hong nagbablog, sinasabi, ako raw po'y nasupalpal dahil linabas ang aking kahinaan. Kahinaan saan? Alam mo, open-ended yun. Kahinaan saan? Kahinaan dahil pinagdududahan ko yung aking inilabas na resulta. Kaya nga natin pinapanukala. In fact, I'm trying to help him to acquit himself dito sa napakatindi at napakaraming aligasyon at akusasyon laban sa kanya. Dahil ako nga yung nagpakita. Ngayon, simple lang naman yan eh. Diba? Tapos na usapan, magpatest na lang tayong lahat. Ganun kasimple. Tapos. Diba? Kailangan tayo leadership by example. Okay? So balik po tayo doon sa pinapaliwanag na ang inilagay na budget sa ang inilagay na budget sa blanco ng BICAM report di gawa ng staff. Alam ho ninyo kasi nagre-react na po yung mga staff ng technical working group at nung or technical working staff nung Committee on Appropriation at saka Senate Finance Committee. Tama naman, sila linalaglag eh. Last week ang direksyon ilalaglag sila. Ministerial, sila ang nagpuno at sila nang bahala dyan. Yung unang-unang lumabas sa senador dyan eh. Wala raw siyang nakitang blanco at binili na niya yung mga staff niya na kayo na bahala. Kaya ho ba, i-rewind po ninyo. Ang sabi ko nga, magpalit kayo ng pwesto ng staff mo. I-demote mo yung sarili mo. Ikaw ang staff ng mga staff mo at yung staff mo gawin mong senador kasi sila gumagawa ng trabaho ng mambabatas. And then itong si Stella Quimbo last week, sinabi, paglabas niya, ministerial, wala raw pong mali, ilabas ninyo yung enrolled bill. Alam niyo mga kababayan, yung kahalagahan nitong blankong bicameral conference committee, lahat po tayo, one way or the other, dumaan sa pagsusulit. Examine ba? Quiz sa eskwelahan. Lahat tayo humarap sa pagsusulit. Tanungin ko kayo, pagka meron ho kayong iniwang blanco, bibigyan ba kayo ng puntos ng teacher o bilog o X-an yung inyong blanco? X yan. Mali yan.
Pagka merong 10 tanong sa isang quiz o pagsusulit, at sa 10 tanong na yun, 10 iniwan mong blanco, do you expect to get 10 out of 10? Blanco yung iyong test paper, bibigyan ka ng 0, bagsak ka. Ganun din sa budget. Pag hindi ka nagbigay ng tamang budget at hindi mo prinoseso, hindi pwedeng maging legal yan. Para maintindihan nating lahat, hindi pwedeng pumasa sa pagsusulit yung isang estudyante na nagpasa ng kanyang test paper na puno ng blanco. If there are 30 questions at ang sinagot mo lang 10, asahan mo na kahit perfect mo yung 10, ang grade mo ay 10/30. Bagsak ka, lagpak ka. Bakit? Hindi pwedeng makapuntos yung blanco. X yun, mali yun, bilog yun. Yan ang katotohanan. At naman, doon sa mga negosyante, alam nila ito, marunong sila magpasa ng budget ng kanilang mga kumpanya. Pagka ang kanilang general manager ay nagpanukala ng blankong budget for the coming year, malamang yung general manager na yung bibigyan na ng pink slip. Layas, alis ka na, tatanggalin ka na dahil hindi matutuwa ang iyong employer. At ganun din, doon sa mga bumibili ho ng property, lupa, bayat lupa, townhouse, condominium, hindi ho ba pag kayo'y bumili ng property, bibigyan kayo at hihingi ka, sigurado ito, hihingi ka ng titulo ng lupa, titulo ng bayat at lupa, titulo ng condominium, titulo ng apartment. Papayag ho ba kayo na yung binili niyong lupa, bayat lupa, o kaya condominium, o kaya apartment, o kaya townhouse, bibigyan po kayo ng original na title. Original pero blanco. Walang meets and bounds, walang technical description. Pag tinanong mo, sasabihin sa'yo, to follow na lang. Yung technical description, anyway, original naman yung hawak mong titulo. Pirmado naman nung Register of Deeds, pero walang specification, walang technical description. Papayag ho ba kayo? Iyan ang ginawa nila sa budget. Kaya ngayon, busy sila, pinagtatakpan, nagtatakip, nagtuturoan. Ang mali nila, tinuro nila yung matitino, mararangal na empleyado ng Senado at House of Representatives. Ilalaglag ninyo, mahiya naman kayo. Nagtatrabaho yung mga yan ng marangal. May pamilya yan, iipitin ninyo. Kay Dexter Arsena, watching attorney from Baybay City, Leyte. Hi Dexter, maraming salamat. Kay Beth Albano Marshall, may honest senator, number 56. Tama po yun, number 56 na po tayo ha. At Sen Gachi, gumagawa sila ng kababalaghan pero palagi namang sablay. Ito po masama, Sen Gachi. Pag nahuli, galit pa. Yun ang malupit. Gumagawa ng kababalaghan, pag nahuli, galit pa sa'yo. Ang tawag pa sa'yo, destabilizer. Ay, sagutin natin yan. Ang daming kung ano-anong sinasabing destabilizer. Ang destabilizer ay hindi kumikilala sa ating saligang batas. Ang destabilizer hindi kumikilala sa ating Korte Suprema. Ako at si Congressman Sid Ungab, at ang kasama naming makikisig at magagaling na abogado, rinerespeto po namin ang ating saligang batas. We know that the Constitution, and we recognize our Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We respect the supremacy of the Constitution. At pati, dito po sa akbang ng maisog, lagi tayong nananawagan, hold, respect, and defend our Constitution. May destabilizer bang kumikilala ng saligang batas? Ang hirap kasi, gagawa ng kalukuhan, pag nahuli, maggagalit-galitan. At ang masakit, naging kaugalian na po nila na play victim po sila pa biktima. Biktima raw sila ng fake news. Anong fake news? Kami ngayon natutuwa at inamin ninyong walang blanco sa GAA. Wala talagang blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Kaya kami natutuwa, ilabas ninyo, Stella Kimbo, ilabas mo yung kopya ng enrolled bill. Tingnan natin, suriin natin, pareho ba yung kopya ng enrolled bill doon sa blanco ng Bicameral Conference Committee?
at magkakano yung halagang nagbago.